sa mga followers natin, sa mga security guard na naka-duty, kamusta po kayo dyan? No? Sa video na to, sasagutin ko lang po yung pangkalahatan na to kasi po napupuno yung inbox ko sa messenger na bakit hindi na daw nai-scan yung license ngayon. Ang ibig nilang sabihin, or alam ko na ang ibig niyong sabihin, ito, di ba nakikita niyo yung ID? Sa akin to, sa training director license ko. Ito, may QR code po dyan, no? Di ba dati, kapag in-scan mo yan, makikita mo doon kung kailan yung name mo na, makikita mo yung complete name mo, makikita mo dyan yung kailan na-release at kailan yung expiration date. Ngayon po, kapag in-scan mo yung QR code dyan, hindi na po na-scan. No, iba na po kasi ngayon, e-gob na tayo ngayon. Ang system ng SOSYA ngayon ay nakapasok na sa e-gob. No? Kaya meron po, meron pong QR code ngayon na i-scan muna natin yon, tapos ipapasok natin yung ID license number at saka date of birth. Ilalagay ko po dyan sa comment section yung QR code na sinasabi ko. Scan nyo lang po doon, tapos ilalagay nyo yung mga details na hiningi like ID license number at saka date of birth. So sa ID license number naman po guys, ito dito sa ID license number nakalagay license ID number. Wag niyo pong yung iba po ang in-enter po nila is number lang. Isama niyo po yung mga letter po diyan. For example, RO3. Ibig sabihin yan, Region 3 yan kasi taga Nueva Ecija ako, 'di ba? So, 'yun, lahat po ng number, lahat po meron pong dash diyan, RO3-2024. Lahat po diyan kung paano pong nakalagay dito yung ID license number sa license card ninyo, yun pong ilalagay nyo doon sa portal na hinihingi po ng e-verified. No? Tapos yung date of birth naman po, i-check nyo din dito. Minsan po kasi nagkakamali din yung SOSYA sa date of birth. Dito sa akin, tama naman. Tama naman yung nakalagay. Kasi pagkamali po yung nailagay ninyong date of birth, kasi minsan talaga nagkakamali dito, no? Nagkakamali yung date of birth, hindi talaga yun yung nilagay ng SOSYA minsan. Minsan kasi sa rin yan, sa pag-online ng training school or ng neuro center, iba yung nilagay nilang date of birth. So, pag in-enter nyo na po yung date of birth nyo, tapos isi-send nyo na po, isa-submit nyo, yun, mag-a-appear po dyan, license valid nakalagay. Tapos sa baba, name nyo, complete name. Tapos next ay yung category nyo kung security officer or security guard o security manager, kung ano po yung in-apply ninyong license or kung ano po yung license category nyo dito, yun din po yung mag-a-appear po doon sa portal, sa e-verified. Tapos sa baba po nun, yung expiration date. So, yun po. Kapag nakita nyo po yan, ibig sabihin, ay legit po yung license nyo. Okay? Sa iba naman po, nakalagay, tama naman yung ID license number nila, tama naman yung date of birth na nilagay. Pero, pagka-submit nila, nakalagay, not verified, no? Not